Naniniwala ang Rusya na jackpot sila sa Su-57. Sa wakas, magkakaroon na sila ng 5th generation fighter jet na katapat ng United States. Made F-35. Ang Su-57 ay inaasahan sanang magbibigay daan sa Rusya na magpakita ng mas malakas na lakas sa himpapawid kaysa dati. Mas mahalaga, umaasa silang makakaakit ito ng maraming mamimili. Bawat bansa na hindi kayang bumili o ayaw bumili ng F-35 ay mag-uunahan sa pintuan ng Rusya para makuha ang Su-57. Pero wala sa mga ito ang nangyari. Bakit ganap na nabigo ang Su-57 ng Rusya? Walang may gusto nito. At marami ring dahilan kung bakit. Makikita ang mataas na pag-asa ng Rusya sa Su-57 sa dami ng kanilang nabuo nitong fighter jet. Kahit nauubos na ang pondo ng bansa dahil sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa SlashGear, may kabuuang 44 na Su-57 ang Rusya sa kanilang imbakan. At may plano silang makabuo ng 76 bago matapos ang 2027. Marami ang maaring isipin na nais gamitin ng Rusya ang 5th generation fighter na ito sa Ukraine. Ang Air Force ng Ukraine ay may halo ng Soviet-era fighter jets at ilang Western 4th generation jets gaya ng F-16. Sa papel, dapat kayang mangibabaw ng Su-57 sa himpapawid ng Ukraine. Ngunit halos hindi ginamit ng Russia ang jet na ito sa Ukraine. Noong Agosto 17 lamang opisyal na sumali ang Su-57 sa digmaan sa Ukraine, ayon sa military analyst na si Wes O'Donnell. At kahit noon, limitado lang ang mga misyon ng jet. Malamang para subukan ang bagong missile kaysa gumawa ng seryosong pinsala sa Ukraine. Ang imbakan ng Russia ng mga jet ay hindi para sa Ukraine, ngunit iyon ang nais ng Russia. Maraming Su-57 ang ginawa ng bansa at mas marami pa sana kung kaya nila para maibenta sa ibang bansa. At napakalaking pagkakakitaan sana ng Su-57. Ayon sa Military Africa, ang bawat Su-57 ay may tinatayang presyo na nasa 50 milyon bawat isa, na medyo mababa kumpara sa ibang mga ika-5 henerasyon na fighter jet. Gayunpaman, hindi malinaw kung ang presyong iyon ay ang aktual na ginagastos ng Russia para gumawa ng isang Su-57 o kung iyon ang halagang sinusubukan nilang singilin para dito. Kung ipagpapalagay ang huli, ibig sabihin ay may halagang dolyar. 22 bilyon ang kasalukuyang imbakan ng Russia ng mga jet na ito. Bawas ang gastos sa paggawa. Malaking halaga rin iyon ng pera. Malaking tulong iyon para sa Russia sa digmaang kumain ng kanilang yaman sa 3.5 taon. Pero may problema ang Russia. Matagal nang binebenta ng Russia ang Su-57 at umaasang magkakainteres ang ibang militar sa mundo. Inaasahan na ang mga bansa gaya ng India at China ay magpapakita ng interes at dahil sa paghanga, agad maglalagay ng order. Dahil sa tagumpay na ito, plano ng Russia na magbenta sa mas maliliit na bansa gamit ang benta sa India at China bilang patunay na kailangan din nila ng Su-57. Sa halip, nagawa lang ng Russia na magkaroon ng isang customer. Isa lang talaga. At ang customer na iyon ay hindi kabilang sa mga malalaking bansa na inaasahan sanang mahikayat ng Russia. Ito ay ang Algeria, na hanggang ngayon, siya lang ang tanging bansa na nagkumpirma na bibili ito ng Su-57. Parang ganoon. Noong Mayo, sinabi ng Times Aerospace na kinumpirma ng Algeria ang pagbili nito ng Su-57 noong Pebrero 12 na may layuning matanggap ang unang Su-57 nito bandang huling bahagi ng 2025. Pansamantala, magsasanay sa Russia ang mga piloto ng bansa para matiyak na kaya nilang paliparin ng jet. Hindi pa kinumpirma ng Algeria kung ilan ang jet na di umano'y in order, pero maaring 14 ito para palitan ang MiG-25 Foxbats na inalis na ng bansa noong Hunyo 2022. Gayunpaman, pansinin ang kaunting disclaimer bago talakayin ang pagbiling ito. Dahil noong Agosto 31, sinabi ng Eurasian Times na hindi pa opisyal na kinukumpirma ang order ng Algeria para sa Su-57. At kahit na matuloy ito, hindi bibilhin ng Algeria ang lahat ng 14 na jet na di umano'y in-order nila agad-agad. Ayon sa ulat,
6 lang muna ang bibilhin nila. At magkakaroon sila ng opsyon na bumili pa ng 8 dagdag sa susunod na panahon. Agad-agad, nagdudulot na ito ng ilang mga babala o red flags. Kung totoo ang sinasabi ng Russia tungkol sa Su-57, tiyak gustong-gusto ng Algeria na makuha ito para makabili ng mas marami hanggat kaya. Ipinapakita ng kagustuhang magkaroon ng opsyon sa pagbili na nais munang subukan ng bansa ang Su-57 bago tuluyang magdesisyon na bumili pa. Sa madaling salita, hindi ito nagtitiwala na ang sinasabi ng Russia tungkol sa kakayahan ng Su-57 at ang tunay nitong kakayahan ay magkapareho. Sa isang ulat noong Setyembre 2 tungkol sa sitwasyon ng Su-57, sinabi rin ng New Sky na walang opisyal na dokumento na nagpapatunay na talagang bumili na ang Algeria ng Su-57. Interesante rin na halos wala ring ginagawa ang Algeria para ipaalam o i-anunsyo na makakakuha raw sila ng bagong fleet ng Su-57 ayon sa ulat. Isa pa yan sa mga palatandaan. Pag-isipan mo, ang bansang tulad ng Algeria na may maliit na militar ay natural na gustong ipakita ang kanilang lakas sa abot ng makakaya. Ang pagdating ng fleet ng 5th generation fighter jets ay magpapadali sa kanilang operasyon, lalo na sa Africa na bihira ang ganitong mga jet. Dapat ipagmalaki ng Algeria ang pagbiling ito dahil nagkaroon sila ng sandatang wala ang karamihan sa kanilang mga posibleng kalaban. Sa halip, tahimik sila tungkol sa buong usapin na para bang nahihiya silang maging unang customer ng Su-57. Tatalakayin natin mamaya kung bakit nagdadalawang isip ang Algeria at iba pang posibleng bumili ng Su-57. Pero bago iyon, mainam ding ihambing ang F-35 na gawa sa United States sa Su-57 hindi sa kakayahan, kundi sa produksyon at bentahan. Ngayon, ayon sa opisyal na website ng F-35, ang 5th generation fighter ng Amerika ay ginagamit na ng 19 na bansa bukod pa sa United States, kaya isa ito sa pinakamaraming nabibiling fighter jet sa buong mundo. Ang pagtanggap dito ay dahil collaborative project ang F-35 na maraming bansa ang kasama sa pagdevelop. Pero nakakamangha pa rin kung gaano kalaki ang agwat ng interes ng ibang mga bansa sa pagitan ng F-35 at Su-57. Sa taong 2025 mahigit 1,200 at 30 F-35 ang na-deliver ng mga gumagawa nito sa 20 bansa na gumagamit nito, kaya't may mga F-35 na nakatalaga sa 50 military bases sa buong mundo. May 3,000 at 100 sertipikadong piloto at 19,000 at 100 maintenance technician ng F-35 na umabot na sa mahigit 1,000,000 oras ng paglipad sa buong mundo. Malaking bilang ito na inaasahan ng Russia sa Su-57 pero hindi nila nakuha. Ang malinaw na paalala dito ay mas matagal nang umiiral ang F-35 kumpara sa Su-57. Ang unang United States jet na F-35B ay inilunsad noong 2000 at 15 sinundan ng F-35A noong 2000 at 16 at F-35C noong Pebrero 2019. Kung gagamitin ang unang pagpapakilala noong 2000 at 15 bilang panimula, makukuha natin ang rate na 100 at 23 jet na ibenta o naipadala sa United States mula sa 1,200 at 30 na naihatid. Sa kabilang banda, maaaring nakakaakit isipin na ang Su-57 ay ipinakilala lang ng Russia noong 2000 at 25 dahil doon ito unang naibenta. Ang Su-57 ay inilunsad noong 2000 at 20, kaya't ang tanging benta nito ay 6 na jet sa Algeria. Tandaan na ang iba pang 8 unit ay optional. Nagbibigay ito ng rate na bahagyang higit sa isa kada taon. Kahit bilangin lahat ng nagawang Su-57, ang 44 na eroplano ay katumbas ng 8 kada taon. Mas matagal nang umiikot ang United States jet. Pero kung paghahati-hatiin ang paggawa at benta bawat taon, makikita mo ito, halos 14 na beses itong mas popular kaysa sa Russian jet. Yan pa naman ang itinuturing na pangunahing katunggali nito. Malaki ang agwat ng demand dito, na pinalala pa ng nakakaintrigang katotohanan. Dapat sana India, hindi Algeria, ang unang non-Russian na gagamit ng Su-57. Sa simula,
Ang pagdevelop ng Su-57 ay isang joint project sa pagitan ng Russia at India dahil pareho nilang gustong magkaroon ng 5th generation na fighter jet. Nag-ambag ang Russia ng manufacturing expertise dahil sa karanasan sa fighter jet, habang nagbigay ang India ng pondo at komersyal na oportunidad. Ayon sa national interest, noong 2021, magkasamang nagtrabaho ang India at Russia hanggang sa umatras ang India sa proyekto noong Abril 2018 na ikinagulat ng marami. Sabi ng mga opisyal ng Indian Air Force, mahal ang Su-57, hindi maganda ang kalidad, at gumagamit ng luma at hindi maaasahang makina. Ayon sa national interest. Sa madaling salita, napansin ng India ang maraming palatandaan na ang Su-57 ay hindi magiging katulad ng ipinangako ng Russia. Gayunpaman, may natira pa ring interes. Malinaw na naramdaman ng Russia na kaya nitong ibenta ang Su-57 sa India kahit na kailangan nitong akuin mag-isa ang natitirang gastos sa pagdevelop. At sa 2025, mukhang nasa binggit na ang Russia ng isang bentahan na mas mahalaga pa sa pagmamarket nila ng Su-57 kaysa sa naibenta nila sa Algeria. Pinili pa nga ng India ang Su-57 kaysa sa F-35 ayon sa national interest noong Agosto, at idinagdag pa na hindi naman talaga naging seryoso ang India sa United States jet. Dahil maliit ang budget sa depensa, mas pinili ng India ang mas murang Su-57O. Iyon ang akala ng lahat. Anumang kasiyahan ang nararamdaman na inakala ng Russia na nakakuha na ito ng bagong Su-57 na customer, ay agad na nawala nang dumating ang Su-57 na may balitang hindi pa sigurado ang pagbili ng India. Noong Agosto 14, iniulat ng United 24 Media na nagpasya ang India na tuluyang talikuran ang Su-57 at sa halip ay palakasin ang kanilang Air Force sa pamamagitan ng pagbili ng French-made na Rafale M. Ayon sa United 24, pinag-iisipan daw ng India na bumili ng F-21S o Gripens. Hindi mapupunta sa Russia ang perang gagastusin sa alinman sa mga eroplanong iyon. Noong Setyembre 1, naglabas ang Defense Security Asia ng isang ulat na taliwas, ngunit hindi rin nakakabawas sa bigat ng paratang. Iminungkahi nito na pinag-iisipan pa rin ng India na bumili ng Su-57, ngunit may ilang kondisyon ito. Pangunahing kondisyon dito ay kailangang palitan ng Russia ang ilang mahahalagang bahagi ng Su-57, kabilang na ang buong radar system nito, ng mga piyesang gawa sa India. Muling lumitaw ang issue ng tiwala, kung saan sinabi ng India na hindi nito pinagkakatiwalaan ang piyesang ginamit ng Russia. Ang pinakamasamang bahagi ay ang N-036 Bielka radar system na inilagay ng Russia sa Su-57. Ayon sa mga source ng depensa ng India, ang pangunahing issue ay umiikot sa N-036 Bielka ng Su-57A Acer radar na ginawa gamit ang gallium arsenate. Ayon sa Defense Security Asia, para sa India, hindi pasado ang gate-all-around technology sa inaasahang detection range, power efficiency, at electronic warfare capability para sa next-gen radar systems. Sa madaling sabi, hindi ang Su-57 sa kasalukuyan ang gusto ng India. Alam na ito ng India noon, pang 2018, kaya umatras sila sa pagbuo ng code. Ang Russia, kahit sinasabing may abot kayang 5th generation fighter jet, ay sinusubukang ibenta ang halos hindi naman upgraded na jet kumpara sa mayroon na sila. At malayo rin ito sa F-35. Lahat ng ito ang dahilan kung bakit walang gustong kumuha ng Su-57. Unang dahilan, tulad ng pagtanggi ng India sa default radar ng Su-57, ay maraming kapalpakan ang Russian jets, kaya hindi ito kaakit-akit sa mamimili. Binibigyang diin ng New Sky ang tatlong kapalpakan na ito, simula sa jet, kakayahan sa stealth. Ang stealth ay susi sa isang 5th generation na fighter, at isa ito sa mga pangunahing katangian na nagpapahusay sa F-35 kumpara sa mga ika-4 na henerasyon nitong pinsan. Ang mahusay na stealth system ay tumutulong sa fighter jet na makalapit ng hindi napapansin dahil mababa ang kanilang radar signature. Ang radar cross-section or radar cross-section ng jet ang tumutukoy kung gaano ito ka-stealthy. Napakaliit ng F-35,
mga 0.0015 square meters lang, na halos kasing laki ng isang golf ball. Ibig sabihin, sa radar system, parang golf ball lang ang laki ng nakikita imbes na malaking fighter jet sa himpapawid. Kung ihahambing, ang radar cross-section ng Su-57 ay 0.1 hanggang 0.5 square meters. Sa madaling salita, ang jet ng Russia ay may radar cross-section na 100 beses mas malaki kaysa F-35 kaya't kitang-kita ang malaking banta sa himpapawid. May iba pang problema ang Su-57. Ayon kay New Sky, ang Su-57 ay ginagamit upang magpaputok ng cruise missile sa mga kalaban mula sa ligtas na distansya. Ganoon ginamit ng Russia ang jet sa Ukraine sa iilang pagkakataon na talagang ginamit nila ito. Pero kung iyon lang ang kaya ng Su-57 sa isang labanan, bakit pa nila ito kailangan? Kaya rin ng mga 4th generation na fighter jet na magpaputok mula sa malayo. Ayon kay New Sky, hindi kayang sumalakay ng Su-57 sa loob ng teritoryo ng kalaban at hindi rin ito mahusay sa pagsira ng mga kalabang eroplano. May mga issue rin na medyo wala sa kontrol ng Russia. Maraming pagkakataon na ang mga production sample ay nakakarating sa customer na kulang sa mahahalagang bahagi. Sa pagtatapos ng 2024, ayon sa New Sky, may mga felon na naipadala kahit walang 100 at isang KSN system dahil sa kakulangan ng parusa. Kaya kung mismong Russia ay hindi nasisiyahan sa kalidad ng Su-57, bakit pa ito bibilhin ng ibang bansa? Tinawag ng National Security Journal ang Su-57 bilang pinakamasamang stealth fighter sa mundo noong Setyembre 2 at mahirap itong pabulaanan. Sinasabi nito na ang radar cross-section ng Su-57 ay maaaring maging 1,000 beses na mas malaki kaysa sa F-35 na sobrang laki kaya't anumang pahayag tungkol sa stealth ay lubos na hindi totoo. Ang Su-57 ay isang ika-4 na henerasyong fighter na binalot lang sa hindi maayos na marketing plan para sa ika-5 henerasyon. Ngunit hindi lang kakulangan sa inaasahang kakayahan ang dahilan, kaya nagdadalawang isip ang mga bansa bilhin ang jet na ito. Malalaking problema rin ang idinulot ng mga parusa. Mahigit 1 taon na ang nakalipas ng iulat ng Business Insider na nalagay sa panganib ang produksyon ng Su-57 dahil sa parusa ng kanluran. Binanggit nito ang isang open source na grupo ng pananaliksik na tinatawag na Front Intelligence Insight na nagsiwalat na hindi na posible para sa Russia na legal na makabili ng mga pangunahing bahagi na kailangan nila para gawin ng jet. Ayon sa hindi tinukoy na mga dokumento, kabilang sa apektadong bahagi ang WA, 36 Antenwater PLR, 76,000 at 12 at EAPS, 3,150 power supplies na bahagi ng German-made radar device ng Su-57. Iniulat ng Business Insider na nagdudulot ng pagkaantala sa produksyon ang isyong ito. Kung sakaling may customer pa ang Russia sa pumapalpak nitong 5th generation fighter, hindi nito magagampanan ang mga order ng mga customer sa maayos na bilis dahil hindi ito legal na makakakuha ng mga kinakailangang pyesa. O, pwedeng bilhin ang mga iyon sa pamamagitan ng tagapamagitan at lihim na paraan. Pero matagal ang proseso at maaaring hindi rin makuha ng maramihan. Kaya hindi makabenta ang Rusya ng mas maraming Su-57 dahil hindi nila ito kayang gawin. Gayunpaman, ang mga isyu ng parusa ay tumutulong ipaliwanag kung bakit. Tahimik din ang Algeria, na kaisa-isang customer ng Rusya ukol sa diumano'y pagbili nito. Isipin ang Algeria na nag-anunsyo ng pagbili ng 14 Su-57 pero hindi dumating ang mga ito. Sa loob ng maraming taon pagkatapos noon, maaaring magdahilan ang Rusya at magbigay ng mga pangakong hindi naman nito kayang tuparin. Samantala, maaaring makakuha ng mga jet mula sa ibang bansa ang mga posibleng kalaban, habang patuloy na naghihintay ang Algeria. Sa puntong iyon, ang desisyon na umasa lamang sa Su-57 ay magmumukhang hindi talaga matalino. Ganoon din siguro ang India, kaya naghahanap ito ng ibang opsyon at pinapahirapan muna ang Russia sa mahigpit na kondisyon bago pag-isipan ang pagbili ng Su-57. Ayon sa New Sky, nawala na sa Russia ang access sa higit 60% ng sensor module at microelectronics ng Su-57. Maaasahan ang pangunahing issue rito. Kahit makabenta ng Su-57
Ang Russia ngayon, kukonti lang ito at walang paparating na dagdag sa ngayon. Napapagitna rin ang Russia sa dalawang mahirap na sitwasyon. Ibebenta ba nito ang karamihan ng limitadong stockpile? Kaya hindi na magagamit ang Su-57 para sa sarili nila? Itatago ba nila ang natitirang stock at hayaang mawalan ng dating ang jet habang tumatagal ang panahon? Walang magandang pagpipilian para sa Rusya sa dalawa. Bukod dito, marami pang problema. Hindi pa napatunayan sa labanan ang Su-57. Ang ilang misyon sa Ukraine at pagpapalipad ng misil mula sa ligtas na airbase ay hindi nagpapakita ng totoong kakayahan ng jet. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang Russia sa paggawa ng jet. Kaya issue ang pagiging maaasahan nito. Ang pag-aalala sa pagganap ng jet sa matinding sitwasyon ay dagdag pa ako sa kabaong ng Su-57 na puno na ng problema. Noong Hunyo 2024 binanggit ng The National Interest na maraming Ruso ang tingin ay sobra ang halaga ng Su-57 para gamitin sa labanan. Hindi dahil sa presyo nito, kundi dahil alam iyon ng Russia. Malaki ang posibilidad na makakuha ng Su-57 ang Ukraine kung gagamitin ito ng Russia ng seryoso sa digmaan. Malaking kawalan para sa Russia kung mawala ang Su-57 sa Ukraine. Ipinapakita nito nang walang pag-aalinlangan na hindi kasing galing ang jet gaya ng inaasahan ng mga potensyal na customer ng Russia. Mawawala ang anumang posibleng benta ng Russia. Mas mainam na hindi sagutin ang mga tanong sa kakayahan sa labanan kaysa hayaan ang Ukraine na sagutin ito para sa potensyal na kliyente ng Russia. May isa pang problema na hindi kayang solusyonan ng Russia kahit pa may mahiwagang wand ang Russia para ayusin ang napakaraming problema na kinakaharap nito ngayon. Sa ikalimang henerasyong fighter jet, posibleng hindi pa rin ito makabenta kahit sa dalawang pinakamalaking potensyal na customer, ang China at India. Bakit? Kasi pareho na silang gumawa o gumagawa ng sarili nilang ikalimang henerasyong fighter jets. Ipinakilala ng China ang J-35A noong Nobyembre 2024 habang abala ang India sa paggawa ng Advanced Medium Combat Aircraft. Nagbukas sila ng mga bid para sa jet noong Hunyo na may layuning mapalipad ito sa 2,000 at 29. Hindi malamang na bibili ng Su-57 ang China o India kung sakaling mayroon mang available. Pareho silang may option na sariling develop na mas akma sa pangangailangan kaysa sa di mapagkakatiwala ang di umano'y ikalimang henerasyong jet ng Rusya. Ibig sabihin, palpak na agad ang Su-57 mula simula, isang jet na bumagsak na agad sa paglulunsad. At ngayon, nagsisilbi na lang itong patunay na hindi tinutupad ng Rusya ang mga pangako nito. Ang kwento ng Su-57 ay nagpapakita na hindi na kayang umasa ng Rusya sa mga kaalyado nito para bilhin ang mga produktong ginagawa nila. Kung pag-uusapan ang di na kayang umasa sa iba, ang Rusya ay nahaharap din sa pagtataksil ng isa sa iilang miyembro ng European Union na sumuporta rito noong digmaan sa Ukraine. Tinalikuran na ng Hungary ang Rusya. At ito ay dahil sa isang tawag mula kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa mga pinakabagong problema ng Rusya sa kanilang kagamitang militar.